Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat mga kapatid. Narito na naman po ako to share the Word of God. Pero kagaya ng ating ginagawa at dapat gawin, mauuna muna ang panalangin para gabayan po tayo at samahan tayo ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes Lord, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, Lord, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Lord, pinasasalamatan ka namin dahil una ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang katawan ngayong umagang ito at lalong-lalo na binigyan ng napakagandang chance, Lord, para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga makapangyarihang salita. Salamat po, Lord God. Lord, muli mo po kaming samahan, turuan at gabayan sa pag-aaral na ito upang ito'y lubusan naming maunawaan, Lord God. Gabayan mo rin po ako, turuan, samahan, Lord, upang ang aking mga sasabihin ay puro salita mo lamang, O Diyos. Salamat po, Lord. Alam ko na magtatagumpay ang aming gawain ito dahil narito ka po sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Isang pinagpalang umaga po ulit sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa mga kapatid, unahin ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba at bago po pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aming devotion ngayong araw na ito, ngayong umaga ay dito po sa Nehemiah chapter 8. At dito po ako dinala ng aking devotion sa Nehemiah chapter 8 verse 2 hanggang 12. Maganda po ito mga kapatid, kaya I pray na mag-focus po tayo, makinig tayo sa aking sharing ngayong umagang ito. So, ulitin ko lang, Nehemiah chapter 8, verse 2 hanggang 12. Ito po ay may pamagat na binasa ni Ezra ang kautusan. Verse 2, kaya ng araw na iyon, ng unang araw ng ikapitong buwan, dinala ng paring si Ezra ang kautusan sa harap ng mga tao, mga lalaki, babae at mga batang nakakaunawa na. Binasa niya ito sa kanila ng malakas mula sa pagsikat ng araw hanggang tanghali doon sa plaza na nasa harap ng pintuan ng tubig, at pinakinggang mabuti ng lahat ang aklat ng kautusan. Mga kapatid, verse 4, tumayo si Ezra sa mataas na entabladong kahoy na ginawa para sa okasyong iyon. Sa bandang kanan niya ay nakatayo sina Matitya. Ito yung mga taong nakapaligid sa kanya mga kapatid. Sabi dito, at sa verse 5, nakikita si Ezra ng lahat dahil mataas ang kinatatayuan niya, at nang binuksan niya ang aklat, tumayo ang lahat ng tao. Sabi dito, pinapurihan ni Ezra ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos, at sumagot ang mga tao, Amen, Amen, habang itinataas nila ang kanilang mga kamay. Pagtapos, nagpatira pa sila at sumamba sa Panginoon. Nang tumayo na ang mga tao, ipinaliwanag sa kanila ang kautusan. Ang nagpaliwanag sa kanila ay ang mga Levita, sina Jeshua, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shebatay, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria,
Johabad, Hanan at Peleya, sabi rito, Pelaya. Sabi rito, bumasa sila mula sa aklat ng kautusan ng Diyos at ay piniliwanag ang kahulugan nito para maunawaan ng mga tao. Sabi pa rito, verse 9, habang nakikinig ang mga tao sa sinasabi ng kautusan ay umiyak sila. Sinabi sa kanila ni Nehemias na gobernador, Ezra na pari at tagapagturo ng kautusan at ng mga Levita na nagpapaliwanag sa kanila ng kautusan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon na inyong Diyos, kaya huwag kayong umiyak. Sabi sa verse 10, sinabi pa ni Nehemias, magdiwang kayo, kumain ng masarap na pagkain at uminom ng masasarap na inumin. Bigyan nyo ang mga walang pagkain dahil ang araw na ito ay banal sa Panginoon. Huwag kayong mabalisa dahil ang kagalakang ibinigay ng Panginoon ay magpapatatag sa inyo. Sinabi rin ng mga Levita, tumahimik kayo, huwag kayong mabalisa sapagkat banal ang araw na ito, kaya umuwi ang lahat ng tao para kumain at uminom at magbigay ng pagkain sa iba. Nagdiwang sila ng may lubos na kagalakan dahil naunawaan nila ang mga mensahe ng Diyos na binasa sa kanila. Amen and amen. Salamat sa salita ng ating Diyos na aking binasa, ating narinig ngayong umagang ito. Dito sinasabi mga kapatid na dapat tayong magsaya, magdiwang tayo, rejoice when we hear the Word of God. Kapag nakadinig tayo, dapat magpuri tayo, magpasalamat tayo sa Diyos kasi kinakausap niya tayo. Nang basahin ito sa mga tao ni Nehemias at saka ni Ezra, mga kapatid, nag-iyakan sila dahil ito sa galak, hindi sila nalungkot dahil nabasa nila, kundi nagsaya sila. Umiyak sila dahil yun pala yung utos ni Lord, yun pala yung sinasabi ni Lord, nagkasala pala ako, nagkamali pala ako, ito pala dapat kong ginagawa, ito pala ang inuutos sa akin ng Diyos, kaya napaiyak sila. Kaya sabi sa kanila, huwag kayong mabalisa, huwag kayong umiyak, dapat magdiwang kayo dahil ito ay banal para sa ating Panginoon, ito ay banal na araw para sa ating Diyos. Kaya magpuri tayo, kaya kapag nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, yes, may mga salita ang Diyos na talagang sapul tayo, nasasaktan tayo. Yun ay pagmamahal niya sa atin. Kasi gusto ng Diyos na tayo'y maging matuwid, maging tama ang ginagawa, maging tama ang iniisip, maging tama ang sinasabi. Yan ang gusto ng Diyos sa ating lahat. Hindi lang sa akin, hindi lang sa mga pastors na naglilingkod sa Diyos, kundi sa ating lahat. Dapat sundin natin ang sinasabi at inuutos ng Diyos sa atin. Diba? Yan ang dapat natin gawin. Kaya maggalak tayo mga kapatid kapag nakakarinig tayo ng Word of God. Kasi yun ang sinasabi ng Diyos sa inyo. Kung ano yung narinig nyo, kayo nakadinig nun eh. Diba po? Ako nagbasa ako rito. Yan ang sinasabi ng Diyos sa akin. Basahin mo araw-araw ang salita ko. I-share mo sa ibang tao, magtipon-tipon kayo, magsama-sama kayo para makinig ng aking salita. Magtipon-tipon kayo para manalangin. Magtipon-tipon kayo para makinig ng worship song, umawit sa Diyos. Yan ang ginagawa natin dapat na magkakapatid sa pananampalataya, yung ating mga mahal sa buhay, yung ating kapwa, yan ang ating ginagawa. Yan ang pagtitipon na gustong-gusto ng ating Diyos na ginagawa nating lahat. Dito napaiyak pa sila. Tayo ba? Ako ba? Sinasabihan ngayon ng Diyos. Pag narinig mo ba yung salita ko, tapos na? Pumasok lang ba dito at lumabas sa kabila? O talagang pagkabasa mo, bumabasa yung puso, niramdam mo, diba? Dinamdam mo to na ibig sabihin na dinamdam na talagang isinapuso mo to. No, niyakap mo yung Word of God. Lord, salamat kasi tinutuwid mo ako. Salamat Lord, gusto mo maging maayos ako. Kaya sinasabihan mo ko, inuutusan mo ako ngayong umagang ito. Kaya yan ang dapat natin gawin. Basahin
Sabi nga dito, no, ah, may binanggit po dito na araw-araw binabasa ni Ezra sa mga tao ang mensahe ng Diyos, no? Ng salita ng ating Diyos, araw-araw niyang binabasa. Tayo rin, inuutusan din ng ating Diyos na basahin din natin ito araw-araw, yung sinasabing pagbulay-bulayan natin. Basahin natin ito, balik-balikan natin para lubusan natin itong maintindihan. Kasi yung pagbabasa natin ng salita ng ating Diyos, diyan tayo nagkakaroon ng connection sa ating Diyos. Diyan natin siya lubusang nakikilala. Diyan natin nalalaman yung napakarami niyang promise sa ating lahat, yung mga promises niya sa bawat isa sa atin. Diyan natin natututunan, diyan natin nalalaman sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng ating Diyos. Kaya dapat natin itong ginagawa everyday sa ating buhay. Maya't maya, yes, may mga ginagawa rin tayo, may mga trabaho tayo. Wala ba tayong pahinga? Wala ba tayong rest day? Wala ba tayong break time? Di ba meron? Why not? Pagkakain, basa ng salita ng Diyos, manalangin, makinig ng worship, or makinig sandali ng mga preaching. Marami dyan sa YouTube University. Marami dyan preaching ng mga pastors, di ba? Yung mga lingkod ng ating Diyos. Marami kang mapapakinggan. Marami tayong mapapakinggan. Yun ang pagkain kasi ng ating kaluluwa, ang salita ng ating Diyos. Diyan pinapalakas yung ating espiritu. Pinapalakas lahat ng aspeto ng ating buhay, ng ating katawan, sa salita ng ating Diyos. Diyan tayo magiging maayos, magiging masaya, magiging maunlad, at magiging matagumpay sa salita ng ating Diyos. Dahil siya ang nakakaalam ng lahat at siya lang ang makakapagbigay ng hindi kayang ibigay ng tao o magagawa ng tao. Diyos lang ang makakagawa niya. Amen and amen. Salamat muli sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan ngayong umagang ito. I pray na may natutunan na naman po tayo. I pray na may maishishare na naman tayo sa ibang tao. I pray na may maiko-comment na naman po kayo. Salamat uli sa ating Diyos at salamat muli sa inyong pakikinig sa salita ng ating Diyos. Ulitin ko lang yung aking shinare po dito sa Nehemiah chapter 8 verse 2 hanggang 12 po yung aking shinare sa inyo na aking devotion ngayong umagang ito. Mga kapatid, muli tayong magpipray, muli tayong mananalangin. Siyempre, ipagpapasalamat natin yung salita ng ating Diyos na ating narinig ngayon dahil kinausap niya tayo ngayon. Kaya tayo naman ngayon ang kakausap sa ating Diyos. Magsiyuko tayo. Yes, O Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na mapagmahal. Muli kami nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayong umagang ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dito inuutusan mo kami na araw-araw magbasa ng iyong mga salita. Balik-balikan ito, pagbulay-bulayan ito, night and day, O God, upang lubusan namin itong maintindihan, upang mas makilala ka namin. Thank you, Lord, sa paalala mo. Thank you, Lord, sa utos mo. Thank you, Lord, at dito tinuturuan at sinasabi mo rin sa amin na kami magtipon-tipon para makinig ng iyong mga salita. Kasama yung aming mga mahal sa buhay, kaibigan, Lord God. At i-share din ito sa ibang tao. Hindi lang sarilinin, kundi i-share sa lahat ng tao. Thank you, Lord, sa iyong salita na makapangyarihan. I pray, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, tunay na mag-manifest ito sa aming mga buhay. Magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na ginagawa at pamumuhay, at ito po ang makita sa amin, ang iyong salita na namumuhay sa amin at sa bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming ulit salamat sa lahat, Lord. Tunay na ang pagmamahal mo sa amin ay hindi nagbabago. Dahil araw-araw mo kaming kinakausap. Araw-araw mo kaming, Lord, tinatawag para magbasa at makinig ng iyong mga salita. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you po. And thank you din, Lord, for all the blessings, guidance, and protection sa amin lahat,
sa aming pamilya, sa aming mga kapatid sa pananampalataya. I pray na makilala ka ng lahat ng tao at malaman ang iyong mga promise din sa kanila. Thank you, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Hanggang bukas po muli, Lord, huwag mo po kaming iiwanan ni pababayaan. Samahan mo po ulit kami sa aming pakikinig, pag-aaral at pag-share ng iyong mga salita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa iyo lamang, O Diyos. Ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan naming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. I believe napakinggan ng Diyos ang ating panalangin. At i-claim nyo na yung inyong mga panalangin dahil ito'y tatanggapin nyo na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Salamat po and God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat.